sumainyo ang palatuntunang Ang Dating Daan. Kami ay nag-aanyaya sa inyong sumubaybay sa aming mga palatuntunan sa radyo. Kami po ay sumasahib papawid araw-araw mula ika-5 hanggang ika-6 ng umaga at tuwing linggo mula ika-8 hanggang ika-9 ng gabi dito sa himpilan ng DZXQ. Kami ay muling nag-aanyaya sa inyo ngayong araw na ito ng Martes, ika-31 ng Disyembre, 1996, na dumalo sa isang Grand Bible Exposition. Ito po ay gaganapin sa Cuneta Astrodome. Magpapasimula mamayang ika-7 ng umaga hanggang ika-1 ng hapon. Hanggang dito, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Ayan. Nang maghandog ang magkapatid, si Abel at saka si Cain. Yun ekang si Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Si Abel, tinanggap ang kanyang handog. So yun, muli mga kaibigan, mga kapatid, isa na namang panibagong video na aking isi-share sa inyo. At sa audio video nito na inyong marinig, ito po ay usapin tungkol doon po sa Sugong Apostol. Ito po ay sa pagitan ni Arsenio Periol ng Fort Watts at si Brother Eli. Ang nangyari dito sa salita, ang naka-broadcast ni Periol doon sa kanyang programa, nire-record ni Brother Eli at kanya pong sinasagot. Muli, ang kanilang pinag-uusapan dito ay tungkol doon sa claim ng Fort Watts sa pamamagitan ni Arsenio Periol na huling sugong apostol sa ating panahon. Ito pinangyari dekada 90 mga kababayan. At narito na po sila mga kapatid, atin na po silang ipagpapatuloy at atin na pong mapakinggan. O yung mga tao na yun na kumukolekta ng kwarta sa daan, meron bang itinatanggihang handog yung kaone? Hindi na nga naghahandog, kinukulam pa eh. Hindi ka naman nag-o-offer eh. Talagang ini-insinuate ka. Hindi ko matawag na yun ni offering eh. Because it simply doesn't mean an offering. Pagka ang isang tao eh talagang kinorner mo at hinarangan mo ng supot kahit ayaw magbigay na pipilitan, hindi offering yun. Because when you offer something, you offer it from yourself voluntarily. Itong mga ito ang nakalagay sa supot love offering kahit na pinangharangan sa daan kinukuha. Ngayon, pagka pinuna natin yan, pinupulaan daw natin sila. Tayo raw kaoni ano ang sabi niya? Ano yun? Ano yung isang ginamit niyang termino? Bukod sa pamumula? Tagasuri po, yung nang-aalipusta raw tayo. Opo. Pang-aalipusta ba yung sabihin namin yung ginagawa niyong panghaharang ng mga tao sa daan para lang maghulog dun sa inyong supot? Para maintindihan mo, hindi pang-aalipusta yan. Ang pang-aalipusta at pamumula at etc. Yung magsasabi ka nung hindi katotohanan, ayon, kakatha ng hindi totoo, ipupukol mo sa mukha ng kapwa mo tao. Pero yung sinasabi mo yung talagang ginagawa nila para makita ng mga tao at maituwid at makaiwas yung iba sa kanilang panluloko, hindi pang-aalipusta yun. Kaya uli-uli kung gagamit ka ng Tagalog, intindihin mo kung ano kahulugan. Tuloy po natin. Babasahin natin sa Biblia, mga kapatid, sa ibang translation, kung titingnan natin kung itong Tagalog na kahuli-hulihan ay huli na nga si Pablo at si Bernabe, kung ito nga ang pakahulugan. Dito sa Biblia, the James Moffat translation, Yung Moffat. 4:9 ay ganito ang sinasabi. For it seems to me that God means us apostles to come in the very end. Mga kapatid, ito pala, palagay lang ni Pablo, hindi niya sinabing huli na silang dalawa. Naku napakalayo sa Bible yan. Ay, naku, lalong napakalayo niyang pinagsasasabi mo. Ito raw pala palagay lang ni Pablo.
At hindi niya raw sinabi na huli na sila. Sinabi, sukat sabi, ito raw palagay lang ni Pablo. Yan palang tao na yan yung palagay ni Pablo, kaoni, pinabaliwala ano? Opo. O, binasa muna dito sa English na kay Moffat. Basahin din natin at tignan natin kung nakalagay dito sa English na ito palagay lang ni Pablo. Ito ay iniisip ni Pablo. Ito, sa isang talata ng Moffat rendition of the Holy Scriptures sa 4:9, ganito nakasulat. For it seems to me that God means us apostles to come in at the very end, like doomed gladiators in the arena. We are made a spectacle to the world, to angels, and to men. Ayon. Wala naman nakalagay dito na palagay lang ni Pablo, kundi O akala ni Pablo, wala naman po. oo, lang. Walang Opo. lang eh. Wala nun eh. Ang sabi ni San Pablo rito, it seems to me that God means us apostles to come in at the very end. Kaya nga ang tawag ang sabi nga sa Tagalog ang iniisip ko ang wika na ang Diyos inilagay kami na mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat. Ang sabi naman dito sa Moffat na sinasabi niya, God means us apostles to come in at the very end. Pareho rin ang diwa na sila'y nasa kahuli-hulihan. Kumbaga sa isang arena, huling-huli sila dun sa, kumbaga sa firing line yan huling-huli sila dun sa row o dun sa hilera. O ano pa ibig mo sabihin, hindi ba yan ang nasa Tagalog? Kaya, yun ang hirap sa iba kung focus sa Biblia. Babasahin sa English, palilitawin na natila ba siya otoridad ng English grammar at pakakahulugan ng kanyang paniniwala. Palagay lang ni Pablo. Kailanman hindi ko sasabihin palagay lang ni Pablo. Alam mo kasi, iginagalang ko si Pablo bilang apostol. Miski palagay lang niya o akala lang niya, mahalaga yan kaoni. Gaya ng kanyang sinasabi rito, mahalaga yung akala ni Apostol Pablo. Sa isang talata, sa 7:40 ng unang Korinto, pakinggan nyo kung gaano kahalaga yung akala ni Pablo. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Ayan, ganyan kung mag-akala si Pablo. Akalang may espiritu ng Diyos. Ang sabi niya, yung mga walang asawa, mas maligaya ang wika sila kung mananatili sila sa kanilang kalagayan. Ayon sa aking akala, ang wika ni Pablo. Pagkat iniisip ko na ako naman may espiritu ng Diyos. Mag-akala man si Pablo, hindi maling akala dahil guided siya by the Holy Spirit of God. Yung kanyang akala katiwa-tiwalang akala sapagkat siya'y sugong apostol. Siya'y may kasamang Espiritu Santo. Hindi kagaya ng akala nitong apostol na bulaan sa Marikina. Ang apostol Pablo kung mag-akala, matuwid na akala. Ang katunayan, pakinggan nyo sa 2 Timoteo 3:10, ganito nakasulat. Ganito po ang ating mababasa sa 3 talatang 10 ng 2 Timoteo. Ngunit, sinunod mo ang aking aral, ugali, akala. Ano, kauni? Pati po akala kasama pong sinasabi ni Pablo kay Timoteo Sinunod, Sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. O, tinan mo itong matalimahing si Timoteo. Kung alam niya kung gaano kahalaga yung akala ni Pablo, pati akala ni Pablo, sinunod niya, ito namang apostol daw na ito, kalaban ni San Pablo ito. Dahil kung ipahayag, yun palagay lang ni Pablo. Kita mo na, nadulas ka mula ang apostol. Siguro ngayon matututo ka na, Siguro mag-iingat ka na sa susunod, hindi mo na sasabing akala lang ni Pablo. Alam mo yung katangahan sa Biblia katangahan. Hindi ko sinasabing tanga ka sa puntong yan.
Sinasabi ko yung ginagawa mo, katangahan yan sa Biblia. Sapagkat, yung akala ni Pablo, hindi mo dapat gawing akala lang. Kundi, yung akala ni Pablo, bilang apostol na sugo ng Diyos, ay may kasamang patnubay ng Espiritu Santo. Kaya nga si Timoteo, na nakakakilala ng halaga ng akala ni Pablo, sinunod niya pati akala ni San Pablo. Tuloy po natin ang kanyang kapritsyo. Ano raw ito? Ang salita niya dito sa context. You Corinthians, have your heart's desire already? Have you? You have been heaven rich, blessed already. You have come unto your kingdom without us. I wish indeed you had come into your kingdom so that we could share it with you. Yun. Sa Tagalog ito, yung kanilang mga pagtatangi, pagmamapuri, nataas na sila na ngayon ang first class. Na para bagang sina Pablo ay last. Mali! O, tinan mo, in English mo, tapos pinaliwanagan mo, mali. Ang ano raw mga taga-Korinto, kaoni, ang ano raw ng mga taga-Korinto, sila na raw ang nataas na at first class na, at yung mga apostol daw, ang third class o low class o pinakahuli. Ganon daw ibig sabihin. Yung ba ibig sabihin nung binasa mo, babasahin ko. You Corinthians have your heart's desire already. Have you? You have heaven's rich bliss already. You have come into your kingdom without us. I wish you indeed you had come into your kingdom so that we could share it with you. Ayon. Yun ba ibig sabihin yung mga taga-Korinto, ginagawa nilang kulelat yung mga apostol at inilalagay nila sa ang kanilang sarili pinakauna, gagaya ng interpretasyon mo? Mali! Wala ron! Kahit sinong authority sa English grammar ang iyong kausapin, walang nakalagay dyan na ganon. Ito'y pangungusap ni Pablo na pangungusap niya sa kalagayan ng mga taga-Korinto. Ano ang sabi niya sa mga taga-Korinto? Sabi niya dito basahin natin sa Tagalog, pareho rin po ito doon sa pinasa niyang English yan. Sabi niya, kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghahari na nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Ayon, hindi ito pahayag ng mga taga-Korinto, kundi ito'y pahayag ni Pablo na pagkakilala niya sa mga taga-Korinto. Pinalalabas nitong bulaang apostol kaonin na para bang ginagawa ng mga taga-Korinto, sila ang first class at huling-huling class naman itong mga apostol. No. Kundi ito'y sabi ni San Pablo, deklarasyon niya tungkol sa kalagayan ng mga taga-Korinto. Sabi niya sa mga taga-Korinto, kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na. Tama ba yun? O tingnan ninyo. Sa umpisa ng sulat niya sa taga-Korinto, sinabi niya na yan Dito sa 1:4. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Tama ba kaoni sinabi ni Pablo si mga taga-Korinti? Nagpapasalamat pa nga siya sa Diyos at sinabi niya, kayo ikay pinayaman na sa lahat ng bagay di ba no? Opo. Ngayon, nung sabihin niya ba sa 4:8 na kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo naghahari na nang wala kami, nire-rebuke niya ba ang taga-Korinto o sinasabi niya uli yung totoong sinabi niya na kanina? Sinasabi lang niya po yung katotohanan dito. Oo. Busog na mga taga-Korinto. Sila'y naghahari na nang wala ang mga apostol. At ibig ko sanang mangaghari kayong wika niya upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Ayon.
Kaya yung pakahulugan mong hokus-pokus sa Biblia, sasabihin mo kung you are taking the context. Ay, mali. Hindi ka pala marunong kumuha ng context eh. Pag kukuha ka ng context, hindi yung surrounding verses lang na i-consider mo. Pati yung mga naunang sinabi nung nagsasalita, kukunin mo. Kagaya nito, sabi niya, tayo'y mayayaman na. O yung ba mali? Sinabi niya yon sa 1.4 nito ring unang Korinto na pinayaman ng Diyos yung mga taga-Korinto. Kaya, alam mo, kaani, nahalata ko ito, apostol na to eh. Talagang ang babaw ng pondo, no? Oo, tuloy natin. Basta, sina Pablo ang dilis. Eh, ang pakahulugan naman ni Mr. Tagasuri, sapagkat yan ang kanyang inaangkin eh. Ilas na raw sina Pablo at sina Bernabe. Oh. Eh di, mga kapatid, hindi pala naman yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ni Mr. Tagasuri at ng Biblia, magkalayo. Dito ang ipinapahayag ng Biblia na yung mga apostol ay nakalimutan na nito mga nagtatangi na taga-Korinto. Wala dun yan, hoy! Magunos dili ka! Tapang ng hiya mo! Niluluko mo mga talata ng Biblia, ginugulo mo! Wala dun sa Biblia yun! Na nakalimutan na ng mga taga-Korinto. Kaone, ano tawag mo dyan, ha? Wala ka bang naiisip na mga itatawag nating lapat na lapat dyan sa tao na yan? Sobra naman ano, kahit wala sa Biblia, nilalagay sa Biblia, isinasaksak sa Biblia, sabi nga ni Secretary Gomez nilalagay daw sa bibig niya yung hindi naman niya sinabi. Ganyan niya itong taong ito, inilalagay niya sa bibig ng mga apostol, yung hindi naman sinabi ng mga apostol, ni hindi rin naman sinabi ng mga taga-Korinto. Wala namang ganun eh. Ikaw lang ang may haka nun, yan ang maling haka eh. O, tuloy po natin. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, kayo'y mayaman na, kayo'y naghahari na, hindi kami kasama, dapat naman din sinama ninyo kami. Nako, ginawa pang inggitero si Pablo nito. Ha? Kayo'y mayayaman na, kayo'y naghahari na, dapat naman sinama nyo kami. Wala nun! Hindi sinabi yun. Sabi niya, kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y naghahari na nang wala kami. At ibig ko sanang magaghari kayo. Tinan mo, di yun ang talagang budhi ni Pablo. Ibig niyang magaghari yung mga kapatid. O, di ba ano kaon Opo. Hindi siya naiinggit na maghari sila nang wala sila. Wala ang mga apostol. Kaya kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na. Basahin niyo mga kababayan ng unang Korinto 4:8. Kayo ang wika'y mga busog na, kayo'y mga mayayaman na, kayo'y nangaghahari na nang wala kami. At ibig ko sanang maghari kayo upang kami na may magharing kasama ninyo. Ayun, hindi siya naiinggit eh. Ginagawa mo lang inggitero yung mga apostol na kagaya mo eh. Ano kakaon eh. Tuloy natin. Kahit na lang kami ang pinakahuli. Yun ang grabe. Para bang sa inggit ni Pablo, makapaghari lang sila kahit sila nahuli. Ano? Meron ba naghaharing kulelat kaon eh? Talagang grabe ito kung bumaluktot ng Biblia, no? Ang garapal masyado. Kahit na lang daw sila huli. Wala nun. Hoy, pare ko, maghihunos dili ka at niluluko mo masyado mga nakikinig. Tuloy po natin. Yun. Ayan, dapat i-report yan eh. Nagkakamali tuloy siya ng pagkote. I-report itong oras ng katotohanan pagkatapos suriin. Ayan. Total, ikaw rin lang ay taga-suri. Di magsuri ka ng mabuti. Ayan, yan nga ang ginagawa namin sa ngayon. Binubulgar namin yung mga panluluko mo sa kapwa mo tao. O, di ba? Kontento ka na siguro. Sabi mo, dapat i-record yung oras daw ng katotohanan. Oras ng Oras ng matinding kasinungalingan. Oo, oras ng matinding kasinungalingan at kadiliman niya, yung oras mo. Kaya mga kababayan, yung oras na yan.
oras na naghahari po ang lagim pagka dumating na yung oras niyan sa Oras. mga airlines. Oras ng lagim po ang dapat magkita. Oo. Dapat itawag doon sa programa niya oras ng lagim dahil may oras daw ng katotohanan. I-record daw. Ayan, ni-record namin, sinunod ka namin at makikita mo ngayon kung paano mo niluluko ang mga tao. Tuloy po natin. Para ang pagsusuri mo, pag nagpahayag ka sa radyo, eh sahaka mo lang pala yung suri mo, hindi sa katotohanan. Ikaw ang may haka, kami wala. Pagka kami nagsalita, meron kaming batayan. Ayan, kagaya niya sinasabi mo na yan. O, di ba? Sinasagot namin, di haka yan. Naririnig ng tao, ikaw mismo nagsasabi. Tuloy natin. Ayan. Kaya, hindi mo pala pwedeng putulin ang pagsusugo ng Diyos ng mga apostol. Eh, sino naman may sabi sa'yo, pinuputol namin ang pagsusugo ng Diyos? Ikaw lang naman ang nagsasabi niya, wala namang ganyan eh. Ang Diyos talaga nagsusugo, pero hindi lahat ng sugo niya, apostol, ano kaon eh. Ang ibig niya kasing ituro, ganito kaon eh. Ang ibig palitawin ng taong ito habang nagsusugo ang Diyos, may apostol. Opo. Oo. Pagka sinugo, apostol. Ganun ang kanyang lohika eh. Opo. Eh, yun eh, mali. Katulad po nung naipadinig natin doon sa kabilang himpilan, yun ang kanyang lohika na kapag kasugo, kailangan apostol. Ganun po ang kanyang drive dito po sa kanyang pagpapalabo rito sa talata ng Biblia. Oo. Ay, tuloy natin. Sapagkat hindi naman pinatigil ng Diyos ang pagsusugo. Ang hulay magsusugo eh. Eh kay Mr. Tagasuri naman, last. Yun palang last of the line, sa kanya, huli na. Ikaw pala naman na yung malaki diferensya mo eh. Eh, sa'yo ba? Ano ba kahulugan nun last of the line? Hindi mo ba naintindihan? Kung ano kahulugan nun last of the line, sabi mo, sa kanya pala yung last of the line, huli na, natural. Pagka last of the line, huli na. Pagka there is a given point, when you call a line, the straightest, the shortest distance between 2 points is called a line, a straight line. A straight line is the shortest distance between 2 given points. Yun. Ngayon, when you are on the last of the line, or at the last of the line, or in the last of the line, kung alin man ang tama ron, sa pagkakasabi mo, hindi ko natandaan, pagka talagang nasa last of the line ka na, wala nang kasunod. Kasi, a straight line is the shortest distance between 2 given points. Meron ng given point. There is a point to start and there is a point to end. Kaya pagka ikaw ay last of the line, wala nang kasunod yan. Yan ang kahulugan yan. Hirap sa'yo, English ka pa, hindi mo naintindihan eh. Tuloy natin. Ang tatawagin, naku po, bakit sumubra yung kanyang pahayag nang wala sa Biblia? Basahin naman natin dito sa malaking Jerusalem Bible. Jerusalem Bible naman daw, kapatid na Mel. Tignan natin yung sinasabi niyang babasahin daw niya sa Jerusalem Bible. At susundan natin, baka hokus-pokusin na naman yung Jerusalem Bible eh. Dito po sa kapatid na Mel, yung Jerusalem Bible, ay ganito, yung Jerusalem Bible, kapatid na Mario, ano ba namang sige. Opo. At ang ginagawa po nitong ating pinaparinig nito, ang kanya pong mga ginagawang pamamaraan para baluktutin niya yung mapasunod niya ayon sa kanyang kagustuhan at ayon sa kanyang paniniwala na mabilang siya bilang apostol. Ginagamitan po niya ng hokus-pokus, babasahin kuno niya yung English, iba't ibang salin, pero
nananatili pa rin po na dun sa kanyang mga binabasang Biblia na nakasalin sa English, ay nananatili pa rin po yung kahulugan na itong mga apostol ang kahuli-hulihan sa lahat. Oo. At ngayon, kung talagang yan tapat, hindi siya pupunta sa iba't ibang salin ng Biblia, kaoni eh. Opo. At puro English. Hindi. Dapat pumunta ka rin sa mga mas matatandang salin dyan. Kagaya nung Hebreo o nung Griego. Ayan ang mga pagpupuntahan mong salin pagka naghahanap ka ng talagang original intent of the verse. Ang hanapin mo yung mas mga pinanggalingan salin. Kaso, punta ka sa Jerusalem Bible, punta ka kay Moffat. Bakit? Mga authority ba yung mga salin ni Moffat at ng Jerusalem Bible? No. Ang authority pagdating sa Biblia, yung mga pinanggalingang mga extant manuscripts of the Bible, yung mga kagaya ng mga Sinaiticus, yung Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, yung mga mas matatandang pinanggalingan itong mga later renditions of the Bible, ganyan ang pagtatapat sa tao. Hindi, mamimili ka, para kang kamag-anak ng iglesia ni ano eh. At ang isa pong naalala ko rito sa taong to, palibhasa po pala, ang punong ito'y ganito. Kaya pala hindi katakatakang yung kanyang tagasunod, idikit yung kanyang litrato sa Biblia at yan hindi lang ikapangalan, pati litrato sa Biblia. Naalala ko po Anong kaya pala. nakausap nung isa nating kapatid? Opo. Bakit yan ba ikang inyong apostol nasa Biblia ba yung pangalan niyan? Pati nga retrato nasa Biblia Yung pala yung Biblia niya, dinikitan ng retrato niya apostol na yan. May pinagmanahan naman po pala itong miyembro na talagang masabi lang na nasa Biblia, kahit anong Biblia, babasahin at para patunayan lang yung kanyang paniniwala. Gaya nung miyembro niya, para patunayan lang na yung kanyang apostoli nasa Biblia, kumuha ng litrato at idinikit doon sa kanyang Biblia, nasa Biblia nga naman. Yun po ang mga sabutahing ginagawa nitong mga taong ito para makapagligaw eh. Pero pagbigyan natin siya, babasahin daw niya yung New Jerusalem Bible At meron na rin ako rin sa harap ko ng Jerusalem Bible. Sige. Ano naman ang sinasabi nitong Jerusalem Bible? Talaga bang si Pablo at si Bernabe huli na? Natatawagin o susuguin? Ito ang sabi, you were really kings, and we could be kings with you. But instead, it seems to me God has put us apostles at the end of His parade. Oh, pakinggan mo mabuti ito nang ang pagsusuri mo'y maging maayos. Hindi sinabi ni Pablong last na sila. At ako, tinan mo naman itong... Nako po, ikaw pala naman babasahin mo sa English tapos lulukohin mo yung mga Tagalog buti na lang kung lahat ng lulukohin mo hindi nakakaintindi. Ako naman ang babasa. Sasabihin mo hindi sinabi na last na sila, babasahin ko But instead, it seems to me, umpisa natin sa 8. Indeed, I wish you were really kings, and we could be kings with you. But instead, it seems to me, God has put us apostles at the end of His parade. O, kita mo na. Pag ikaw ba nasa end of the parade, meron pa bang kasunod? It seems to me, sabi ni San Pablo, hindi paratang ito ng taga-Korinto sa kanila. Ito'y kaisipan ni San Pablo. Ang sabi ni Pablo, it seems to me, God has put us apostles at the end of His parade. O, kita mo, nasa kahuli-hulihan na ng parada. Kung may parada man, huling-huli na itong mga apostol na ito. Wala na silang kasunod. Ipilit mo lang naman, isinasaksak yung sarili mo. Hindi ka naman uubrang apostol Kahit lang sa pagsasalita, hindi ka pwedeng apostol dahil yung 9, ginagawa mo 9. Kita mo na yan. Kaya, alam mo, masisira ang linguist sa'yo. Pag isang linguist ay makikinig sa'yo,
Maghahagilap, di niya alam kung saan kukunin yung pinagsasabi mo dahil, biro mo, yung 9, 9. Alam niyo po, kapatid Deli, nahihirapan ang taong ito na humanap ng batayan para palitawin yung kanyang sarili bilang apostol eh. Pero meron po akong irerekomenda sa kanya, hindi na siya mahihirapan. Ano yun? Makapagpapatunay po sa kanyang pagka-apostol. Yung nasa 11:13 po nito, 2 Korinto. Mabuti ba tayo? Opo, hindi na siya mahihirapan pa. Ito po masyadong binabaloktot niya para isaksak yung kanyang sarili, yung 4:9 ng unang Korinto eh. Dito rin po sa 2 Korinto naman, 11:13, dito po, ito tamang-tama sa kanya ito eh. Sa pagka-apostol niya? Opo. Sige. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Ayun. Tama-tama sa kanya yan. Hindi po siya mahirapan dito talaga magpatunay. At lapat na lapat sa kanya. Talaga every po. inch. Lahat ng inch niyang talata na yan, tamang-tama sa kanyang pagkatao. Opo. Sige, tuloy natin. Ulitin mo saka natin tuloy. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Ayan, di ba tao ka, no? Tao siya, no, Kaodi? Opo. Bagay, baka hindi na rin tao yan. Ha? Tao sabi, ang mga gayong tao mga pula, ang apostol. Pagkatapos, Mga magdarayang manggagawa. manggagawa rin yan. Talagang tupad at tapot po sa kanya to. Gumagawa nga siya. Kaya Opo. nga, magdaraya siyang manggagawa. Biro mo mga pinaggagawa niya, ano? Pinangulekta yung mga tao sa daan kahit sino pinakukunan ng pera. Pagkatapos, At na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. ayun. Di ba ikaw tamang-tama sa iyan na nagpapakunwari ka talaga apostol ni Kristo dahil hindi ka naman apostol talaga ni Kristo. Dahil wala namang apostol si Kristo na nag-utos sa mga alagad nila na, hoy, magdala kayo ng mga supot ng love offering at magpunta kayo sa mga daan. Tapos magtatayo tayo ng eskwelahan. Pagka nakakolekta kayo marami, magpapatay tayo eskwela. Tapos pag nag-aral yung mga tao, sisigilin natin ng mahal. Di ba gano'n Opo. ano kaon eh? Lahat po nung mga binanggit dito ni Pablo, lahat po ay natupad sa kanya. Oo, lapat na lapat. Sabi Lapat ko nga po sa'yo, eh. every inch of that verse, tamang-tama sa kanya. Opo. Mula ang apostol, magdarayang manggagawa. Nagpapakunwaring apostol ni Kristo. O, di ba? Opo. Tuloy natin yung kanyang kapritsyo. Sabi niya, saganang akin, para bagang kaming mga apostolo'y pinakahuli sa parey. At yan lang po mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan lang po yung ating unang bahagi. Kasi alam mo sa kasitip kasi mga kababayan is kabilaan po yan. So ito po yung unang bahagi sa kanilang usapan ni Brother Ili at ni Apostol Arsenio Periol. Apostol daw kasi ang tawag sa kanya dyan. So kung ano pa man, di kanya-kanyang pananampalataya po sa MCGI at saka sa Port Watch. Na noon, ang Port Watch po ay unang sinasagot po yan ni Brother Ili way back dekada 90. At noon, hindi pa po MCGI ang katawagan sa pinagsama-samahan po dito, kundi ay ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang dating daan, yun po ang pangalan ng programa na kung saan si Brother Ili po ay nagbo-broadcast sa iba't ibang lugar ng radio, AM radio at saka sa television. Sana po mga kababayan sa mga nagsusuri ay magsilbi po sana itong guide kung paano magsuri at sana po sa mga hindi pa napakinggan ng Brother Ili sa kanyang unang bahagi ng kanyang pangaral noon, dekada 80 at 90. Ito po yung isa sa mga lumang mga pangangaral ng Brother Ili na aking na-record at aking naingatan hanggang sa panahong ito. Sana po mga kababayan, kung inyo mga kapatid, kung inyo din namang nagustuhan ang ating ginawang pag-vlog at saka pag-share sa inyo sa audio video ni Brother Ili na ito ay please like and share lang po para sa updated po kayo pag mayroon na naman tayong panibagong i-upload na mga audio video na kagaya nito. So muli, ang inyong kapatid, kaibigan, si Felix More TV ay pansamantala po magpapaalam sa mga oras na ito. At sana po kung inyong nagustuhan din naman ang mga ganitong pag-share ko sa inyo, kita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na pag-upload ko ng video kagaya nito. Hayo na at ating
bantog ang pagkabayubay niya sa krus nang ang lala natin matubos. Hayon at ating ipagdiwang aral niyang tanging kaligtasan. Sa lahat ng dako ay isigaw ang gintong aral. Sa taong nangadidiliman nang ang usot isip mabuksan, upang tamuhin at makamtan ang langit na kaharian, ang dahilan ng pagpanaog ni Jesucristo. At hanggang dyan na po mga kaibigan, magandang araw. Hanggang sa muli, babay na po ang inyong kaibigan at kapatid sa ngalan ng pananampalataya, Felix Moore TV. Magandang araw sa inyong lahat.